Magandang araw po sa inyong lahat. Okay guys, mag-umpisa na po tayo. Kung maalala nyo po, doon po sa ating pinakahuling video kung saan ay tinuturo ako ang mga baguhan na matuto mag-English agad, makapaggawa agad ng mensahe sa English, sa umpisa pa lang ng ating mga aralin. Ngayon, ito na po yung continuation. Bali, ang ituturo ko naman po sa inyo ay ang tamang paggamit ng pronoun. Kung saan ay yung pronoun po ay gagamitin natin na bilang pangtumbas doon sa ating pinag-uusapan. Okay po? Okay, bago po tayo mag-umpisa, ipaliwanag ko lang po muna yung ating code o sentence structure para lang do sa mga talagang baguhan na nanonood ng ating video ngayon. So, ito pong 1N, ibig sabihin ng 1 dyan, yan yung una nating ipuposisyon na salita kapag isinalin na natin yung ating Tagalog na mensahe sa English. Okay po? Yung N naman dito, ang sinasabi, dapat daw yung salita natin, yung unang salita natin na ilalagay, ay dapat ang uri po ay isang noun. Ibig sabihin, gumagamit tayo ng pangalan. Ang halimbawa po, kunyari ng pangalan, ay merong pangalan na pangkalahatan, katulad ng tao. Kapag gusto mo namang hindi pangkalahatan, partikular na pangalan, pangalanan mo na talaga yung tao para makilala mo. Katulad ng Jose, Garfield, Tweety Bird. Yung talagang makikilala yung tao. So may dalawang uri yon, di ba? May pangkalahatan na pangalan at may partikular na pangalan. So yun yung sinasabi ko dito na N, na yung salita ay, ang uri niya ay isang noun, nagpapangalan. Okay? At ang posisyon niya ay panguna. Okay? Sumunod, dito naman tayo sa linking verb na gumagamit ng is. Ibig sabihin, yung pinag-uusapan natin ay isahan lang. Bali, ito pong 1N natin, yan yung pinag-uusapan natin sa ating mensahe. Okay? Itong is, are, was, o were, bumabase sila sa pinag-uusapan natin. Depende po yan sa bilang at kung kailan nangyari yung ating pinag-uusapan. Kapag gumamit tayo ng is, ibig sabihin ang pinag-uusapan ay isa lang ang bilang ng tao o hayop o lugar. Okay? At ang pangyayari ng ating pinag-uusapan ay pangngayon. Yung are naman, kapag marami yung bilang ng pinag-uusapan at yung panahon ng ating pinag-uusapan ay pangngayon. Okay? So, itong is at are pangngayon, yung is pang-isahan, yung are pang-maramihan. Samantala yung was, pang-isahan, pero ang pinag-uusapan natin sa ating mensahe ay pang noon. Samantala yung were, maramihan naman. Marami ang bilang, katulad ng are. Pero ang kaibahan ng were ay pang noon ang pinag-uusapan. Okay? And ang linking verb ginagamit para maikonekta po yung ating pinag-uusapan at kung anong gusto mong sabihin sa ating pinag-uusapan. Okay? Yan ang gamit ng linking verb. Okay? Samantala, dito naman tayo sa pronoun. Itong pronoun naman, ito ay bago kong ituturo sa inyo. Okay? Na kung saan ay siya ay nasa ikatlong posisyon. Okay? O, tingnan nyo. 1, 2, 3. Ikatlong posisyon. Na ang ibig sabihin ng pronoun dito, siya naman ay tagaturo sa ating pinag-uusapan o tagaturo ng noun. 'Di ba ang noun pinapangalanan natin katulad ng tao, pinapangalanan natin yung isang nilalang at tao nga 'yon. Dito naman sa pronoun, itinuturo natin yung yung tao. Itinuturo lang natin katulad nito, ako. 'Di ba itinuturo ko lang sarili ko pero hindi ko pinapangalanan ang sarili ko. Okay? So itong pronoun dito, makikitandaan na po, napaka-importante, dapat po, itong pronoun na, ang pronoun na gagamitin natin ay ginagamit natin panturo doon sa ating pinag-uusapan.
Kaya naman, ang ibig sabihin lang noon, yung ating pinag-uusapan at yung pronoun natin ay iisang tao lamang, o kaya iisang hayop lamang, iisang bagay lamang, o iisang lugar lamang. Okay po? Kaya naman, sinabi ko dito, katumbas ng 1N natin. Ibig sabihin, ang pronoun na ito na gagamitin natin at yung 1N natin o yung pinag-uusapan natin ay iisa lamang na tao o bagay o hayop. Okay? At ngayon na alam nyo na yung pronoun na gagamitin natin dito at yung ating pinag-uusapan ay iisang tao lamang o bagay o hayop, meron tayong patakaran patungkol dyan, lalong-lalo na sa pronoun. Okay? Kapag ang batas po natin o ang ginawa nating mensahe ang gagawin nating mensahe ay magkatumbas yung dalawa, yung noun natin at pronoun natin, ito ang gagamitin nyo para sa pronoun natin. Itong pronouns in nominative case. Ang ibig sabihin ng pronouns in nominative case, ginagamit mo yung iyong pronoun bilang ating pinag-uusapan din. Okay? Bilang pinag-uusapan din natin. Kasi kasasabi ko lang sa inyo, di ba, yung pinag-uusapan natin at yung pronoun iisa, ibig sabihin, yung pronoun natin, pinag-uusapan din natin. Iniba lang natin yung salita. Itinuturo lang natin yung ating pinag-uusapan. Okay? Kapag ang pronoun natin ay yun din yung pinag-uusapan natin, ito ang mga gagamitin nyo. Alin man dito. Sa he, she, it, they, we, you, o kaya I. Okay po? At hindi po kayo gagamit nitong pronouns in objective case kung saan ay him, her, it, them, us, you, and me. Dito sa you, pwede kasi parehas lang sila. Okay? Makikitandaan na. At saka dito sa it, parehas lang sila. Pero dito sa iba, sa itong him, her, them, us, o kaya me, hindi nyo yan pwedeng gamitin bilang pronoun para dito sa ating sentence structure kung saan ay itinutumbas natin sa ating pinag-uusapan. Kasi pag ginamit nyo po ito, alinman dito, pera lang itong it o you, kapag ginamit yung him, her, them, us, o kaya me, mali na kayo. Okay? Kasi ang sinasabi dito sa pronouns in objective case, yung inyong itinuturo na tao ay hindi katumbas ng inyong pinag-uusapan. Okay po? Kaya naman po, mag-umpisa na po tayo sa ating dapat na talakayin. Ito, ang batang lalaki ay ako. Kapag ginawa nating mensahe sa English yan, sundin muna natin ito, ating pattern. So, ang una daw dapat nating isasalin sa English ay yung pinag-uusapan, yung 1N. At yun yung ang batang lalaki, the boy. Okay? Sumunod ay linking verb. Ang linking verb natin dito ay sa Tagalog. Alin ang dapat nating gamitin? Is, are, was, or were. Ang ginamit ko ay is. Kasi ang gusto kong sabihin sa inyo dito ay pang ngayon. Okay? Pang ngayon o katotohanan. Okay? Katotohanan ngayon. So, at kung mapapansin nyo, yung ating pinag-uusapan ay isa lang ang bilang. So, pang ngayon ang ating pinag-uusapan at isa lang yung bilang ng ating pinag-uusapan, kaya is ang ginamit ko. Okay? Samantala, dito sa pronoun, sinabi ko, ako. So, dito tayo kukuha sa pronouns in nominative case kasi yung batang lalaki at yung ako, yun ang gusto kong ibigay na impormasyon sa inyo ay iisa lang yung tao o ako yung batang lalaki. Yun ang gusto kong sabihin. So, dito tayo kukuha. So, yung ako sa English ay itong I. Kaya inilagay ko dito I. Kaya yan, nakagawa na tayo. The boy is I. Tama po yan. Yan po talaga ang tamang-tama. Okay? Kasi meron din po lumalabas na ganito. The boy is me. Kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng me. Kung saan yung me, sinasabi natin na itong na ako at yung batang lalaki ay iisa lamang, di ba?
iisang tao lang, di ba? So, kapag ganyan ang ginamit nyo naman, the boy is me sa halip I, maaari nyo rin yung gamitin, pero gagamitin nyo yan sa pangsarili ninyong gamit. Ibig ko sabihin, kunyari, nagsusulat kayo, may isinusulat kayong hindi nyo naman ipapase sa teacher o nagmamadali lang na isusulat nyo at kayo lang naman ang makakita, wala namang ibang makakita, maaari nyo yung gamitin. O kaya, pag kayo nakikipag-usap sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo, o nakakaunawa sa inyo, maaari nyo gamitin ang me. Okay? Para lang sa ganong sitwasyon. Pero kung ang gusto nyong mangyari ay gagamitin nyo yung pronoun natin katumbas ang ating pinag-uusapan sa eskwelahan, sa trabaho, dapat ito ang gamitin nyo, yung I. Kasi dyan yung may papakita na kayo ay nag-aral talaga ng English. O ang pakikipag-usap nyo dun sa inyong teacher o dun sa pag-a-applyan ay ipinapakita nyo na alam nyo ang tama sa mali. Kasi itong the boy is I, ang tawag dyan, yan ay kasama sa tinatawag na formal English. Pag sinabing formal English, yun talaga yung ginagamit kapag tayo nasa eskwelahan, nasa trabaho. O kaya kapag tayo nakikipagkomunikasyon sa ibang tao na hindi natin kakilala, na yun ang nagbibigay ng impresyon sa kanila na tayo ay marunong mag-English talaga. Alam natin ang tama sa mali. Ito kasing the boy is me, informal English naman ang tawag diyan, kung saan ay maaari natin gamitin doon lang sa mga nakakaunawa sa atin na alam na nilang mali yung pagkakasabi natin, pero para sa kanila, ayos na yun kasi kilala naman nila tayo. Okay? Kaya naman po, kapag sinabi ng teacher nyo, alin dito ang formal at informal, ang formal po dito ay gumamit tayo ng I para doon sa katumbas na the boy. Samantala, yung informal English naman, gumamit tayo ng me, katumbas ng the boy. Okay po? So, dito naman tayo sa sumunod. Ganon din po ang instruction. Yung ang batang lalaki ay siya, ito rin po ang gagamitin natin. Ang inuna natin pinag-uusapan, the boy, sumunod yung I, yung linking verb, is ang ginamit ko kasi isa lang yung tao. Tapos ang pinag-uusapan natin ay ngayon. Okay? Samantala, dito sa pronoun, siya sa English ay alinman sa he o she. Ang ginamit ko ay he, ibig sabihin lalaki ang aking itinuturo. At kung mapapansin nyo, the boy yung pinag-uusapan natin. Kung saan yung boy ay isang batang lalaki. Diba? So, tama yung kanilang kombinasyon ng boy at saka he. Okay? So, yan po. Yan ay formal English. Okay, alam nyo na kung bakit. So, dito naman sa pangalawa, the boy is him. Ang ginamit natin dito na pronoun ay he, ay objective case, kung saan ay informal English po. Okay? Na dapat gamitin nyo lang para sa inyo o sa kakilala nyo. Pero pag kailangan nyong gamitin sa trabaho, sa eskwelahan, o sa formal na pakikipag-usap, he dapat ang gagamitin nyo. Okay po? The boy is he. The boy is him. Okay, ito pa po yung iba pang halimbawa para hindi na kayo malito. The man is he. Ang lalaki ay siya. Okay? Maaari ding the man is you. Ang lalaki ay ikaw. Okay? The woman is she. Ang babae ay siya. Yung siya natin dito, she ang ginamit ko kasi babae ang pinag-usapan. At is din ang ginamit ko kasi isa lang yung tao at pang ngayon ang ating pinag-usapan. Pero kung gusto nyo, dito muna tayo sa halimbawa para hindi kayo malito. The student is he o kaya she. Alin man dito ang piliin nyo, depende sa kung sino ituturo nyo, kung lalaki ba o babae. Okay? Pag lalaki, he ang gamitin nyo. Pag babae, she. Okay? Ang estudyante ay siya. Pwede nyo palitan itong is ng was. Kung ngayon yung babae o yung lalaki ay hindi na estudyante. Kunwari, the student was he. Ang estudyante ay siya noon. Okay? Pag was ang ginamit nyo. Pag is naman,
ang estudyante ay siya ngayon. Okay? Yun ang ibig sabihin. Okay? Dito naman sa the students are they, ang gusto ko lang sabihin dito, ang mga estudyante ay sila, yung are pang ngayon. Ang mga estudyante ay sila ngayon. Pag ginamit nyo yung were, ang mga estudyante ay sila noon. Okay? Para dito sa the students are they. At kung mapapansin nyo, yung students natin may S. Ibig sabihin, marami ang bilang ng estudyante. Mga estudyante. Kung mapapansin nyo dito sa student, walang S. Ibig sabihin, isa lang yung estudyante. Okay? Tapos guys, kung ang ituturo nyo naman po ay bagay o hayop, ang ginagamit po natin ay it. Ang Tagalog po ay alinman dito sa iyon, yun, ito, o kaya siya. Okay? Pili na lang po kayo dyan. Okay? Itong salitang ito, di ba nasa isip natin, itinuturo natin ng padaliri. Dito, ang kaso po nitong ito ay hindi natin itinuturo ng padaliri. Parang hawak-hawak lang natin yung larawan, tapos parang iginagalaw-galaw nyo yung inyong kamay na sinasabi nyo na ito yung yung aso. Okay? Hindi mo tinuturo ng daliri. Okay? Makikitandaan ha? Yun po ang pagkakaiba. Okay? Sa ito. Kasi yung ito, maaari din po tayong gumamit ng salitang this. T-H-I-S. Iba po ang this sa it. Okay? Yun ay baka ipaliwanag ko sa susunod na video na lang yung pagkakaiba nila. Pero magkaiba silang dalawa. Okay? So, yung ito dito, yung ito para sa it, hindi nagtuturo. Okay? Parang binibigyan mo lang ng ideya yung tao na yun yung aso. Okay? Pero hindi ka nagtuturo ng literal. Okay? Tapos, guys, makikitandaan na ang hayop na may mataas na pag-iisip, yung marunong sumunod sa tao, katulad ng elepante, aso, pusa, yung marunong, yung mga parrot na yan. Okay? Yan po ay maaari natin gamitan ng he o she. Okay? Kasi ang he o she, yan po ay pantao talaga. Pero may batas din po na kapag ang hayop ay may mataas na pag-iisip na marunong sumunod, maaari din po natin gamitin ang he o she sa kanila. Okay? Ang he, pag ang hayop ay lalaki, she, pag ang hayop ay babae. Okay? Kung saan, pag ang he o she ay ginagamit mo para sa hayop, ang ibig sabihin nila sa Tagalog ay itong siya rin. Okay? Makikitandaan na. So, the dog is it. Ang aso ay iyon, o kaya yun, o kaya ito, o kaya siya. Pag the dog is he, ang aso ay siya. Okay? O kaya she, siya rin. Okay? Ngayon, dito naman, the panda is it. Ang panda ay iyon o ito. Okay? Hayop po yan, yung panda. Pag maraming panda, hindi na it ang gagamitin nyo. Okay? Ang gagamitin nyo na ay they. At makikitandaan, hindi na rin he o she kasi ang he o she pang-isahan lang ang bilang. Pag marami ng hayop o bagay, they na. The pandas are they. Ang mga panda ay sila. Okay? Sumunod, the toy is it. Ito'y bagay naman. Ang laruan ay ito o kaya yun o kaya iyon. Okay? The dogs are they. Ang mga aso ay sila. Marami. Kaya they. Okay? Sila. Para sa Tagalog na sila. Tapos, the YouTubers are we. Ang mga YouTuber ay tayo. Para sa we. Na pronoun. Okay? So makikitandaan, wag na wag kayong gagamit ng him, her, them, at saka us kung ang inyong pronoun na ginagamit ay katumbas ng ating pinag-uusapan. Di ba? Naalala nyo? Kasi pag ginamit nyo yon, mali na kayo. Ngayon po, ipaliwanag ko lang sa inyo kung anong natutunan nyo. Ang natutunan nyo po ngayon ay ang tinatawag na predicate pronoun as subject complement in the nominative case. Pag sinabi natin predicate pronoun, ito po ang halimbawa. The boy is he. Yung the boy, ang tawag po dito sa grupo ng mga salita na ito, subject.
pinag-uusapan natin, ang batang lalaki. Samantala yung is, yan yung I, di ba? Tapos yung he, yan yung siya. Simula po dito sa is o I, tapos hanggang sa mga sumunod na mga salita, yun po ay nasa lugar na ng predicate kung saan ay tumutulong para maipaliwanag yung ating pinag-uusapan, yung ating subject. At dahil yung he natin nasa predicate na, maaari po natin tawagin yung ating pronoun bilang predicate pronoun. Kasi yung pronoun ay sakop ng ating predicate. Okay? Pagkatapos naman po, ito namang tinatawag na subject complement kung saan ay yung predicate pronoun daw po natin, ginamit natin bilang subject complement. Ibig sabihin ng subject complement ito, pagkakompleto ng ideya ng linking verb o ng salitang I. Tingnan nyo, ang batang lalaki ay. Kung hanggang dito lang tayo sa I, parang may kulang. Diba? At dahil sa may kulang, gumamit tayo ng he o siya, kung saan yan yung nakakumpleto. Kaya, ibig sabihin ng kumpleto, complement, diba? Taga-kumpleto. Tapos, itong subject, ang ibig sabihin naman yan, yung siya ay patungkol sa subject. Kaya, subject complement. Yun po ang ibig sabihin niyan. Okay? Kinumpleto natin yung linking verb kung saan ay may patungkol sa ating pinag-uusapan. Okay? Na batang lalaki. Kasi yung batang lalaki at siya ay isa lamang. Okay? Tapos, guys, ang ibig sabihin naman dito nung nominative case na sinasabi ko, kapag ang paggamit mo sa noun o pronoun ay bilang isang subject. Kung mapapansin nyo, ang ginamit nating mga pronoun dito ay itong pronouns in nominative case. Kita nyo na naman, sa salitang nominative case. Yun ang ibig sabihin ng nominative case. Ginagamit natin yung pronoun natin bilang ating pinag-uusapan. Okay? Kasi 'di ba itong he at yung boy, iisa lang silang tao kaya sila yung pinag-uusapan, 'di ba? Okay po, pansamantala tapos na po tayo sa ating aralin. Sana po marami kayong natutunan and maraming salamat po sa mga manunood, lalong-lalo na po doon sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-share at nag-comment ng ating channel. At thank you nga pala po sa ating mga manunood, lalo-lalo na kay Lahat Papi at sa iba pa. Thank you po muli and good day po muli sa inyong lahat.